Morning, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung pagbabasa naman ngayon ng Biblia dito po sa Efeso 2 verse 1 hanggang matapos. Patay, subalit muling binigyan buhay. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napalalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa ipapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dadaling namumuhay ayon sa pagkananasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila na pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay ng kasama ni Kristo nung tayo patay pa dahil sa ating pagsabay. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Dahil sa ating pagkipagkita kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay ng nakasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay may pakita niya at di masukat sa kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga kagawa, kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pag-iisa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya nung una pa mang gawin natin. Kaya't alalahanin ninyo ang dati niyong kalagayan. Kayo ay pinanganak na mga hintil. At di tuloy ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong unang panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng sipan na babatay sa pangako ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang mga salita ng Diyos.